Ito po ay manggagaling po ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Sige po, pwede na po kayong magsirik po. Ako po ay bumabati po sa inyong lahat ng happy anniversary po. Pakibati po ninyo inyong katabi. Sabi mo, kapatid, happy anniversary! Amen. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa lahat ng mga namumuno dito sa Amazing Grace. Bilang ako po ay pinili. Ito po ay pribilehiyo. Dahil alam ko po na napakaraming magagaling na mga nagtotok dito. Pero nung sabihin po sa akin na ako daw po ay inaanayahan nila para maghayag, ako po ay siyempre po natakot. Nangamba, bakit? Kasi alam ko maraming tao dito eh. Sanay lang po ako sa pito. Pero salamat po sa Panginoon, sa pribileyo na ako po ay magamit ng Panginoon para maghayag ng kanyang salita. Amen? At mga kapatid, napaka-importante po na ating pong tatandaan na tayo po dapat sa tagal-tagal natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo po ay tatanungin ngayon ng Panginoon, kung sakaling kayo po ay babawian ng Diyos ng buhay, sapat na kaya ang impok ninyo sa langit? Yan, ano po, parang hindi makasagot Nane-nervous. Para Sister Cherry, parang hindi pa. Amen? So mga kapag natin po pag-ininayan ngayon ay, pakibasa nga po. Parang nabubuto na ba kayo? Tapos lilipas din yan. Di ba? Ulitin pa rin malakas na malakas, mga kapatid. Investment in heaven. So mga kapatid, ang pag-ininayan po natin ngayon ay ang pag-i-invest ng kayamanan sa langit. Alam niyo po mga kapatid, mahalaga naman din naman po ang investment sa lupa. Amen? So ano po ang ibig sabihin ng investment? Ano po ang pag-utunan? Mga kapatid, ito po ay tayo po ay umaasa pag tayo po ay nag-invest. Umaasa tayo na tayo po ay kikita sa mga darating na araw. Amen? Halimbawa po, nag-invest ka ng lupa, bumili ka ng lupa. At the end, dumating ang mga panahon, hindi ba tumataas ang presyo ng lupa? Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, ako po ay pinapanood na vlogger. Sabi niya, pinapakita niya po yung kanyang bracelet. Sabi niya, alam mo ba, guys, grabe yung mga vlogger. Guys, alam niyo ba, na itong bracelet na ito, pinili ko 20 years ago, pinili ko 12,500. Pero alam niyo ba, ngayon, pinuntahan ko po sa Cebuana at aking po isasangla. Ngayon po, 60,000 pesos na. Kaya kapag kayo mag-i-invest, invest in gold. O nga, ito naman talaga, di ba na, kapag nag-invest ka ng kayamanan, dito sa lupa, talagang kikita yan. Amen? Bakit po mga kapatid, talagang mahalaga din naman po yan, at hindi naman talaga natin may pupublic, na kapag dumating yung panahon, na tayo po ay tumanda na, at hindi na tayo nakapagtatrabaho, yung mga investment natin ay magagamit natin. Amen? Pero paalala lamang po sa bawat isa sa atin, ang lahat ng napundar mo sa lupa, dito, ano man yan, gold man yan, lupa man yan, ano mga ari-arian yan napundar mo, magagamit mo lang yan habang buhay ka. Tama? Ito po, halimbawa, ano man ang napundar mo ngayon, may lupa ka man dyan, may bahay at lupa, habang buhay ka lang, pag-aari mo yan. Pero the moment na nabawian ka ng Diyos ng buhay, lahat ng napundar mo, wala nang saysay. Amen! Amen ba? Sa mga kapatid, kaya pinaanihan tayo ng Panginoon. Sabi niyo sa ating pagbasa, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Kasi doon hindi nasisira, hindi
Amen po ba? Alam niyo po, bakit ito po nasabi? Kasi kapag namatay tayo, wala nang saysayan. Alam niyo po, meron po akong tsahin na namatay lang last February. Alam niyo po, ito pong tsahin po ito lagi namumroblema. Dahil po, lagi siyang may sakit. So, lagi po siya nag-iimpon ng mga pera, ay mga bigay-bigay po namin, iniimpon niya. Eh, bigla po natake sa puso. Nino. Amen? So, nung namatay po siya, so, pinipit-pisang ko yung mga cabinet niya. Ang daming naiwan ng pera. Sabi niya sa akin, nakahulog ko yung tsahin ko. Ate Jenny, ang daming naiwan ng pera ng nanay. Anong gagawin namin doon? Ipapadala ba namin sa kapatid? Oh! Pati papadala mo, sayang! Kung gusto mo, pahawin mo na sa akin. Akala ko ba? Bakit? Hindi niyo makakapagsabi mo, bakit yan lagay mo sa baba? Paanayin lang yan. Hindi na kailangan ng admin yan. Patay na yan. Wala na yung magagawa. Hindi na kailangan ng gamot. Hindi na kailangan ng papasahe. Hindi na kailangan. Amen? Kasi patay na eh. Amen ko ba? Ayan talaga. Ang investment sa langit. Kasi mga kapatid, kapag doon ka nag-invest, hindi ka malulugi. Amen po ba? Kaya mahalaga na meron tayong info sa langit. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, napakahirap sa isang tao. Alam niyo po ako, struggle ko yan eh. Yung paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi marami akong naranasan. Mamaya ko pabaybayin ko lahat sa inyo. Hirap ang tao na gumawa ng mabuti. Mga kapatid, tignan niyo po, bakit hirap tayo gumawa ng mabuti? Kahit alam naman natin na ito ay good investment in heaven. Alam niyo po, napanood ko po yung isa sa mga vlog ni Ivana Alawi. Kaya niyo po si Ivana. Yan. Nagkaroon po siya ng social experiment na naghahanap siya ng mga good Samaritan. Sabi niya, siya po ay nagsuot ng nag-disguise siya na bilang pulubi. Siya po ay minita pa hindi mo siya nakikilala siya si Ivana. Sabi niya, kung sino man ang magbibigay sa akin ng pera, piso, tamang 1,000. Pag nabigay ka ng piso, papalitan niya ng 1,000. So, lumabas po siya sa kalye, na hindi na makikilala ng mga tao. Yung mga tao, hinihingi niya ng tulong, pangkain natin, pangkain natin. Eh, umalis dito. Amen? Wala tumutulong sa kanya. Hanggang sa, meron siya nagtitinda doon. Baka pwede pangkain na, pamasahe pa uwi. Sabi ng matanda, ay bakit ba kasi hindi ka humingi ng tulong sa DSWD? Ay pumunta bibigay ng tulong. Kung ano nga kayo? Yung isang tambay na lalaki, sabi niya, bakit ba ang problema mo? Eh kasi kuya, nagpupunta na ako eh. Alam niya, binigyan siya ng dos. Naku, nagpagabigay sa kanya ng dos, naglawasan yung camera. Sabi niya, kuya, congratulations! Ako po si Ivana Alawi. Yung inyo pong 2 piso ibinigay sa akin, papalitan ko po ng 2,000 piso. Alam niyo po yung maganda, sisisin. Sabi niya, ay, si Ivana ka pala. Hindi ko kasi alam eh. Alam niyo po sabi ni Ivana, sa kanyang social experiment, o kunti na lang ang gumagawa ng mabuti. Alam niyo po bakit? Kasi maraming dahilan. Kasi ako din po mga kapatid, ang dami ko rin napagdaanan. Bakit? Naging struggle ko rin po ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Bakit? Kasi sa iba't ibang dahilan, natin pong ibabahagi sa inyo bilang pagpapatunay bakit tayo ay hirap gumawa ng mabuti. Amen? O, tabi-tabi sa katabi ninyo. Sabi mo sa katabi mo, di ba ganun ka rin? Diba? Hirap pa rin gumawa ng mabuti. Di ba? Struggle natin lahat yan. Amen po ba? Ang dami-daming tao matanaw. Amen? Sa mga kapatid, ano po ba ang mga nagiging dahilan ng isang tao bakit hindi siya nakagagawa ng mabuti? Una mga kapatid ay hindi natin alam ang bunga nito sa atin. Sarap ng bunga. Ano ba yung bunga?
sarili. Amen. Meron po yung bunga. Ano ang ibig sabihin ng bunga? Yung nabenepisyo na nakukuha mo kapag gumawa ka ng kabutihan. Amen. Ito po, maraming hindi alam na yan ay merong magandang bunga. At una, ano po yun? Joy. Magdali mo yung bata, sobrang saya. Amen? Sobrang saya ng bata. Bakit? Kasi ganyan pagka tumutulong ka sa kapwa mo, nakakaramdam ka ng dala. Na parang pagkain hindi ka naman mayaman, yung parang kinikiliti ka pagka meron ka natutulungan. Yung joy, iba kasi yung happiness. Ang happiness mo kasi depende sa happening. Ang joy mo kasi, yan ay biyaya ng Diyos. Amen? So kapag nakakaramdam ka ng joy, kapag tumutulong ka sa kapwa mo, yung galak, yung saya, na alam mo, nakatulong ka. Sabi mo sa kapag mo, nakakaramdam ka na ba ng ganun? Kung sabi, hindi pa, bakit? Di ba ganun eh? Amen? Yung kaligayahan na yung galak na mararamdaman mo, kapag tumutulong ka sa kapwa mo, mga kapatid, hindi mo yan may papaliwanag. Amen? At hindi mararanasan niya ng mga taong matatago. Sabi mo sa katabi mo, may kilala ka bang ganun? Diba? So, tanda mo? Amen? Bakit tayo nagkakaroon kaganakan? Sabi ko dito, sa Gawa 20 verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganito ang pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na pinagpapala ang nabibigay kaysa tumatanggap. Amen? Yan ay kaya ka nagiging masaya. Dahil alam mo, may pagpapala. May joy. Amen? Alam niyo po yun po, isip ko yun sa nagiging dahilan bakit ako rin po ay natututo na gumawa ng mabuti. Dahil masaya. May galak. Alam niyo po, minsan kumain po kami sa isang restaurant. Hindi naman po siya ng restaurant. Alam niyo po, nung panahon na sobrang init, yung nag-50 degrees po, ang init. So kami po ay nag-park. Meron pong isang lalaki, meron pong parking na. Meron pong isang lalaki na siya po yung namamakalan ng nagpa-park. Amen? So mga kapatid, kita ko po talaga sa kanya na pagod na siya. Yung ang init-init ng panahon, talagang hirap na siya na parang nakasimangot na siya, na hindi maintindihan. Sabi ko, kawawa naman si Kuya. Sabi ko, sa loob-loob ko lang, pagbalik ko, kakabutan ko. So pagkatapos ko namin kumain ng si Kuya, nagpipil, lumaban pa siya, di ba? At inampakot ko siya ng pera. Hindi lang po kalakihan. Pero alam niyo po, ay grabe, muntik na ako maligan. Sabi ko, amen? Pero hindi po tuwa siya. Okay, salamat ha. Sabi ko, pamilya naman. Amen? Alam niyo po, grabe ang saya niya. Yung tuwa niya, parang abot hanggang tenga na. Yung pilegis na kasi sobrang init, nangihiting na yung mukha niya, nagigit-ligit din na yung kanyang mukha. Pero nung umigil siya, grabe, sister. Masaya-saya niya. Pero alam niyo ba kung sino mas masaya? Ako. Bakit? Kasi nakatulong ako eh. Sabi ng Panginoon, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano ba ang masarap? Nagbibigay o tumatanggap? Nagbibigay. Parang ang ina. Nagbibigay. Eh bakit parang hanggang ngayon hindi ka pa makamove on? Dahil hindi ka nabigyan ng ayun kay Kapitan. Ang dami ka na rin, nagtagal kay Kapitan. Eh bakit hindi ka lang pasarili? May binigyan ng ayun. Eh po ba? Hindi ka makamove on. Kaya mo sinabi, mag-i-election ng mga kapitan. Ay nako! Lintik lang ang walang damping! Dahil hindi lang pasarap ng ayuda. Amen po ba? Amen po ba? Pero sabi ng Panginoon eh, mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? Bakit pinapalik din naman sa iyo ng Diyos yan eh? Amen? Kaya nga po mga kapatid, kung binigyan ko yung lalaki na yun, mga kapatid, masaya. Sabi ko, masarap na nagbibigay. Bakit? Mas masarap ko yung nakakatulong. Kaysa yung lagi ko bigyan na. Amen? Mas masarap ko yung nagbibigay. Amen po ba? At hindi sa lahat mga kapatid, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, siyempre, may investment ka. O bakit? Sabi ng Panginoon,
sa akin. Yan po ay kwento kung saan yung lalaking mayaman ay lumapit sa Panginoong Jesus. Sabi niya, Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoon? O, sundin mo ako sa pumuntos. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalina. Di ba? Malibay ng Panginoong Jesus yun? Amen? So, ano po mga kapag sabi ng lalaking mayaman, ay, ginagawa ko po yun. Noon pa. Ano sabi ng Panginoon? Wala. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. Mga kapatid, hindi sapat. Oo, hindi ka nga gumagawa ng kasalanan. Pero wala ka namang ginagawang mabuti. Wala. Amen? Wala nga yung sistema. Dasal ka nga ng dasal. Pero pag labas mo naman, ang damot-damot mo naman. Magbibigay ka nga. Kulang naman. Magbibigay ka nga ng kulang. Magbibigay mo yung buntot ng bangos. Bakit? Yun ang pinakamatindi. Amen? Ay, sistema na. O magbibigay ka nga ng pagkain. Makakalubon sa rep. Magbibigay mo na sa kapitbahan. Kapag malapit tayo mapanis. Pero tandaan ko natin mga kapatid, mas mapalala na bibigay kaysa tumatambak. Ano po ba? Amen po ba pala po natin si Lord mga kapatid? So yung joy, dahil may pagpapala. Pangalawa, nakapag-invest ka na sa langit. Amen po ba? Kaya kapag meron kang gagawin mabuti, anong masaya ka? Nagdadala ka dahil meron kang pagpapala at meron ka ng investment sa langit. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Pangalawa, bakit hindi tayo nakagagawa ng mabuti? Dahil hindi natin ito nakasanayan, dahil ang tao ay sadyang makasarili. Tama? Ang tao po ay sadyang makasarili. Punong-puno ng kanyang sarili. Ayaw natin magbigay. Bakit? Kasi puno-puno natin ang ating sarili. Entitled tayo kasi pinagpaguran ko to eh. Pinagpuyatan ko to eh. Akin ito eh. Trabaho ko to. Pinagtrabaho ko. Overtime ako ng overtime. Akin lang ito. Kaya walang ibang makikinabang ko kundi ako lang. Kaya walang tayong nakakagawa ng mabuti dahil punong-puno tayo ng ating sarili. Amen? Parang entitled tayo na tayo lang dapat ang nalagana dahil tayo ang nalagana ng pangahirap. Amen? Kala ko yung kwento ng isang magpapare. Yung kumpare ay yung sagana ng pinya. Ito ang jackpot, ang dami niya kinaling pinya. Amen? Eh, dumaano ka ng kumpare. Ren, dami mo kinali ah. Baka pwede na makainin tayo sa pinya. Sabi ng may-ari ng pinya. Bakit pare? Nasaan ka nung tinakarin ko ang pinya ito? Nasaan ka nung ginagawa ko ang pinya ito? Nasaan ka nung pinaikinig ko ang pinya ito? Nasaan ka nung mga pala yun? Sabi ko niya, pare, pasensya ka na. Wala ako ng mga panahon ngayon eh. Nasaan ka nun? Nakulong kasi ako. Nakapatay ako ng madamo. Sabi ko, nakapatay ako ng madamo. Pare, parang gusto ko pulitin ngayon. Ay pare, gusto ko kayo na nakapit ako. Amen? Kasi ganyan tayo eh. Kapag pinaghirapan ko ito eh, akin lang ito. Walang pwede makinabang kasi pinagpaburan ko ito. Akin ito eh. Kaya nga ako nakakakita ko ng mga jeep nakalagay. Nakuha sa puyat. Kapag napakadami na pupuyat, wala naman jeep. Amen? Hindi ba mas maganda isang jeep nakalagay? Biyaya ng Diyos. Bakit lahat ang anong meron tayo galing sa Diyos? Amen? Wala tayo pinagkakalagay sa Panginoon. Huwag mo sabihin, malakas ka dahil tatrabaho ka. Eh, paano kung magkasakit ka? Hindi ka na makapagtatrabaho. Kaya ka meron na punda. Kaya meron ka yan dahil galing yan sa Diyos. Amen po ba? Kaya huwag mo sabihin na, pinaghirapan ko ito, akin lang ito. Ganyan po yung kwento, mga kapatid, sa Lucas 12 verses 16-21. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang pugirin. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, ano ang
Ipag-iiba ko ang aking mga kamay at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arihan. Pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, Haman! Sa gabi rin, bago ko yung anong buhay, kayo ngayon makapunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasapit ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Hindi niyo ko napapansin, lahat puro Kanya. Umali ako, para sa akin ito, iinom ako, kakain ako, pag-iinom ako, lahat, aanin ko, magpapakasaya ako, kakain ako, iinom ako. Puro Kanya. Bakit? Ganyan talaga mga tao, makasarili. Kaya kapag hindi mo natutunan at hindi mo isinabuhay ang salita ng Diyos, mananatili kang makasarili. Amen po ba? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na maging giver. Bakit? Ang susi ng isang buhay na pinagpala ay isang puso mapagbigay. Amen. So mga kapatid, huwag natin sabihin na pinag-ihirapan ko ito. Walang ganun. Sa isang lingkod ng Panginoon, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Amen? Amen? So mga kapatid, na dahilan, bakit tayo po ay nagiging hindi tayo gumagawa ng mabuti, alam mo natin ito yung good investment in heaven. Amen? Pangatlo, nadala sa mga karanasan. Alam niyo po, atin-atin lang ito. Huwag na makakalabas. Pag ikaw nakalabas, taga-amazing na nagkwento. Amen po ba? At pag nakalabas ko, hindi na ako magtokot dito. Amen? Bakit po? Mga kapatid, wala pa po ako sa gawain ng Panginoon. Ako po ay nuknukang tagamo. Nuknukang kasama ng ugali. Nuknukang. Talaga po sasaro ako sa dami. Bakit? Dahil po sa aking iba't ibang karanasan. Una, mga kapatid na aking karanasan, ibabagi sa inyo. Alam niyo ba mga kapatid, nung ako po ay wala pa sa gawain ng Panginoon, struggle po talaga ang buhay ko. Mahirap ang buhay namin. Amen? Talagang, yung pagkain mo ay talagang pahirapan. Kaya nga po minsan kapag meron kong mga okasyon nag-iimbita, talaga po akong pinapunta. At minsan po kami naimbita sa aming isang kamag-anak na mayaman, pinyagan. So nandun po nakikain kami, sarap ang kain namin. Siyempre, gutom na gutom eh. Walang pera eh. May babae. Sabi ko sa akin ko, ang daming cake. Doon po sa isang lamesa, pito po yung cake. Sabi ko, balakaran natin isa. Ang dami naman eh. Sabi, sige. So kinuha ko po yung kutsilyo. Nung akin na po, titirahin. Hihiwain ko na pong ganun eh. Sabi ko nung aking tsahin. Oo. Huwag nagalawin yan. Hindi pa lang ako ng picture. Sabi ko, eh bitaw. Siyempre, bawal eh. Pero alam niyo po, sama-sama ng loob ko nun. Kasi alam niyo po yung taong mahirap. Kapag ginawa mo ng ganun, ay talagang bako na bako. Sabi ko, sarili ko. Bukas. Dulo ng mga tanan. Bawal na magtutulog. Amen? Ito ba yan? Alam ko sinabi ko sa sarili ko yun. Kapag ako nakahon, araw-araw may cake. Kahit poging birthday, may cake. Amen? Ang sama na loob mo nun. Pagtuloy ko na. Kung nasabi, hindi pa na kumain ng ito. Ang dami-dami naman. Ito. Isa lang kami nakain. Ito. I-stress ka naman naman. Ay, hindi ako nilagyan. Ay, nakakasama na loob. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nakahon sa hirap, walang makakatigin. Hanggang hindi mo sinasabing kumain, magkakain! Eh talagang sumama ang ugali mo dahil mo. Amen? Talagang pag mahirap ka, talagang ang daming
Iba ang sakit. Yung panahon na yun mga kapatid, talagang hirap-hirap kami. Talagang na-hospital po yung aking anak. Eh hindi kami makalabas ng hospital dahil wala kami pambayad. Sabi ko sa asawa ko, pupunta ako doon sa kamag-anak ko na alam ko may kaya naman sa Pinay. Pupunta ako doon, manghihirap ako ng pera. So nandun po ako sa gate pa lang, sabi mo, kamag-anak ko, napasugod. Ang ganyan po kayo ha? Ano napasugod? Sabi ko eh, napasugod ko kasi wala na akong pagkakas sa hospital. Sabi ko, ano ka rito? Kahit pa tawag sabi ko. Bakit kayo nangyari sa buhay mo? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ka pumili ng alis na asawa eh. Hindi ka nangyari sa buhay mo. Baka hindi ka nagkakasan. Baka hindi ka nagsisipa. Kaya kaya ang buhay mo. Naghihirap ka. Hindi ako sasabuhay. Dahil hindi ka nagkakasan. Ay mga kapatid, sabi ko po sa inyo. Alam niyo po ang masama? Yung sinabihan kayo ng masakit. Tapos dito magpulong tao. Amen? Ay talaga mga kapatid, talaga ako ay sabi ko, Diyos ko, Lord, umiyak talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Hawain mo ko dito, ayoko ng ganitong buhay, Lord. Ang hirap ng mahirap. Ano yung anak ko? Ano yung buhay ko? Ang hirap eh. Tulungan mo naman ako, Lord. Hawain mo ko dito. Ang hirap ng walang pera. Nasa ospital ang anak ko. Saan ako kukuha ng pera? Hindi kami makalabas. Wala kami pambili ng gamot. Wala kami pambayad sa ospital. Ang hirap-hirap ko. Bakit tulungan mo ako? Hawain mo ko dito. Alam niyo ba mga kapatid, kung may mga lalapit sa inyo, na ang dahilan ay dahil life and death situation, kung wala rin lang kayong ibibigay, just say no. Sabihin niyo kung wala. Huwag niyo nang magagalitan. Huwag niyo nang sesermonan. Huwag niyo nang susumpatan dahil sa isang taong mahirap. Napakasakit. Bangon na bangon. Ang hirap na mahirap. Kaya tumulong ako sa Panginoon. Baguhin mo ang buhay ko. Tulungan mo ako dito. Awarin mo ako dito. Dahil po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa gawain namin sa Yes Community. Doon natutunan ko ang pagpapatawad, ang pagbibigay. Pag nagbigay ka, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, hindi po sa pagmamayabang. Ngayon, kahit araw-araw, ayaw kong bumili ng cake. Ngayon, kahit may bulit ko sa hospital, okay lang. May pambayad. Dahil sister, kinahanglan ko ng Diyos. Amen. Ito yun. Damang-dama ko yan. Kaya alam niyo po mga kapatid ngayon, dahil naging, lalo na po ngayon, naging konsel pa ng barangay ang aking asawa. Mula nga po, naging po ng kaatuloy yung bahay namin, PSWD, sa Antonio Branch. Dahil kahit gabi may lumalapit, Konsi, pambili ng gamot, Konsi, nasa ospital ang aking anak. Kapag ganun po ang lumalapit sa akin, nagbibigay ako, hindi dahil mabait ako. Sister, nagbibigay ako, hindi dahil binago ako ng Diyos. Nagbibigay ako ng tulong dahil once upon a time in my life, ako yung nasa ganung sitwasyon. Amen. Ito ang mga kapatid. Alam niyo mga karanasan na yan, yan ang magtuturo sa akin. Nagturo sa akin para maging matapos. Alam niyo mga kapatid, talaga marami na akong kinabla. Madami akong mga tao nasaktan dahil lumalapit sa akin dahil ayoko po utangin. Bakit? Sinabi ko, bakit ako magpapautang? Inuwan mo lang nagpapautang sa akin. Inuwan mo lang tumutulong sa akin. Bakit ako tutulong ngayon? Pero sa mga pagsasalita ng Diyos, salamat sa
sa aking buhay na ngayon, mga kapatid. Kahit nagbibigay ako, hindi ako nauubusan. Bakit kaya na lang ang Diyos? Ano ba? Mga kapatid, bakit? Alam natin na ano na lang natin itinatain. Kaanihin natin, sabi ko yan, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Hindi maaaring kuyain ng Diyos kung anong itinanin ng tao, yung din ang kanyang aanihin. Mga kapatid, totoo po. Parang pelikula ng aking buhay. Yung lahat ng mga nagdamot sa akin, patay na ngayon. Eh, nandito yan. Patay na. Yung isa, naghihirap na yun. Lumalapit sa akin, mga kapatid. Pero, syempre, binago na ako ng Panginoon. Amen po ba? Tinutulungan ko siya. Radikal na pagtulong. Sukdulan hanggang sa makapin niya yung gusto niya. Bakit? Dahil nagtatanim ako ng mabuti. Dahil gusto kong kumani ng mabuti. Okay? So mga kapatid, kung may mga kamasang kang ganyan, napagtamutan ka, hindi ka napagtamutan, di ba? Hindi ka kukulang. Di ba? Kung nagagawa mo masama, may mga pagkakataon na hindi ka napagbibigyan. Pero mga kapatid, huwag naman yan maging dahilan para pagdating ng panahon na ito ay umaluan, ay magiging malakot ka rin. Amen? Alam niyo po mga kapatid, salamat sa Diyos. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Dahil noon, ako'y nangungutang kung saan kalat ang paa sa pangungutang. Ngayon, ako na po ang nagtatawag. Kaya ng Diyos. Amen? Para isinasabuhay ko po na nasa pagbibigay ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, sa mga sandali ng karanasan natin ng hindi magandang experiences, hayaan nyo na yun. Hayaan nyo na yun. Ang Diyos naman ang babalik sa iyo at higit pa sa ating pangangailangan. Amen? Alam pa natin ang Panginoon mga kapatid. Pangapat, na dahilan bakit tayo po hindi nakagagawa ng mabuti. Na alam naman natin ito yung good investment in heaven ay dahil takot maubusan or scarcity mindset. Alam niyo po yung scarcity mindset. Ito pong scarcity ay word ng mga ekonomista. Alam niyo po by profession, ako po ay isang ekonomista. Hindi lang po halata. Pero ako po ay isang ekonomista by profession. At hindi naman po ako nakapagtrabaho dito yung pagkagamit. So ngayon po, nagagamit ko yung pagiging ekonomista ko sa asawa ko. Sinabi ng asawa ko, nabibili tayo ng gano'n, hindi pwede. Hindi na ipipilit yun. Dahil kapag siya sumablay, habang buhay ko siya sisisihin. So naniniwala siya sa akin dahil alam niya, meron akong kakayanan na mag-isip, magplano. Alam niyo mga kapatid, scarcity mindset o takot maubusan. Yan naman talaga dati. Lagi nila dahilan, di ba? Takot tayo maubusan. Lalo na sa mga nanay. Pagka ang budget ay parang coke. Pag hindi sakto, zero. Diba no? Wala nang budget eh. Paano ba ako tutulong? Amen ba? So hindi po mga kapatid, scarcity mindset. Sa gobyerno ko, bigyan ko lang po kayo ng konting hapiyawan. Sa gobyerno po mga kapatid, ang mga ekonomista po, ang gawain po nila ay to project the future. Kukumpitin po namin yung 5 taon hanggang 10 taon na pangangailangan sa bigas, sa mga pangangailangan basic commodity, kinukumpit po yun ng mga ekonomista. Ang mga accountant po kasi, ang kinukumpit nila yung past. Iba po ang ekonomista, kami po yung nagpo-project. Kung ilan pa ang kailangan baboy, bigas, sibuyas, bawang sa loob ng 5 taon at 10 taon. Kaya tingnan niyo po, kapag ang isang commodity ay nauubusan, halimbawa po nagkakaroon ng kaubusan, nakatandaan po nung nagmahal ng sibuyas. Nag-700 ang kilo. Pero ba na bakit? Kasi umuunti ang supply. So, dalawa ang supply ng demand. Kapag umuunti ang supply, nagmamahal. Kapag naman po nag-overproduction, nagmumura. So mga kapatid, kaya ang gobyerno, kapag nakikita nila na
scarcity mindset. Tayo pong mga mananampalataya, dapat hindi ganun. Dahil hindi po tayo glorious. Amen? Dapat hindi yung tatakot mo kung bakit? Hindi pangako ang Panginoon eh. Hindi mo napakaganda ng kanyang pangako. Kung ito lang po yung ating itatanim sa aming puso, ay hindi ka talaga magiging madamo. Tingnan niyo po sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at iligtas sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binig itatanim at tinapay ng makakain na siya'y magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin na kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalo darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadali namin sa kanila. Napakaganda mo po. Kayang-kaya ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay. Kaya huwag kang matatakot mo ubusan. Dahil ang Diyos po ay masaganang magbigay. Amen? Yes, namin yan eh. Makagawa, ibig sabihin, may kakayahan ng Diyos na pasaganahin ka sa lahat. Hindi lamang bigats, hindi lamang kulang sa lahat ng iyong pangangailangan sa iyong buhay. Ipoprovide ng Panginoon. So bakit ka natatakot mo ubusan? Hindi mo ubusan ang lingkod ng Diyos, hindi mo ubusan ang pananampalataya. Dahil naniniwala siya na kaya magbigay ng Diyos ng masagana para marami kang matulungan ng angkailangan. Totoo po yan. Kapag nagagamit ka ng Panginoon, alam niyo po yung cycle of blessing. Nagmula sa Diyos, dadaluyan ako ng Diyos ng biyaya, ibibigay ko sa aking kapwa. So mga kapatid, magpapasalamat siya sa Diyos, babalik sa Panginoon ng salamat, ibabalik ko rin sa akin. Yun ang the cycle of blessing. So kapag hindi ka nagagamit ng Panginoon bilang daluyan ng grasya, hindi ka magkakaroon ng masagang pagpapala. So mga kapatid, bakit ako na maubusan? Kasi dahil kasi ugali ng tao, lalo na kapag mga nanay, siyempre, ang sabi nga, ang budget, ang hindi sakto, zero. Amen? So mga kapatid, minsan sa buhay natin, ano may mga pagkakataon na nakakatakot? Pero pala, tatandaan mo yung pangako ng Panginoon eh. Hindi ka talaga matatakot. Bakit? Kaya-kaya ng Diyos na payamanin tayo kahit na ayaw mo. Amen po ba? Mahirap pa sa Diyos na payamanin kayo lahat? Hindi posible yun! Posible yun sa Panginoon kung naniniwala ka. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka matatakot maubusan. Amen? At pag naubos ka, papalitan niya ng Panginoon na mas marami pa. Amen? O, diba? Halimbawa, punong-puno na yung kamay mo. Dala-dala mo yung pagkain mo, dala-dala mo rin. Punong-puno yung kamay mo. Ayaw mong bawasan. Natatakot ka mabawasan. Eh, paano yan dadagdagan ng Panginoon kung punong-puno? Eh, kapag natakot yan, sayang. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung kailangan dala at papalitan niya ng Panginoon ng 60 litri at umaakaw na Panginoon. Amen? Hindi ko siniwa sa Panginoon na pasaganahin tayo? Bakit? Naranasan ko eh. Alam niyo po, narating ni Brother Dick yung dati namin bahay. Makapunta siya sa amin, hindi pa po fully furnished yung bahay namin. Sabi ko sa Panginoon, mabayaran ko lang yung utang ko, ayos na sa akin, kahit hindi matapos yung aming bahay. Pero patuloy ako naglingkod sa Panginoon, nagpagamit ako sa Panginoon, nagbibigay ako kahit matapos pa rin. Pero biyaya ng Diyos eh. Alam niyo po kayo mga kapatid, hindi po ako nagyayabang, gusto ko hindi maging inspirasyon sa inyo lahat. Ngayon po, baka na akong kumain ng madami. Dahil ang aking paitawa ay makanda ka sa akin. Dahil noon, struggle ko ang pagkain. Ngayon, sobra-sobra ng pagkain. Binigyan ako ng Diyos na magandang hanap buhay, magandang bahay, may bonus pa, may sasakyan pa kami. Biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon kung paano ko po sinasa buhay
ang kanyang mga salita. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang madamo. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Di ba napakasarap? Pag ikaw yung bibigay, kung sasaganahin ka talaga ng tayo mo eh. Alam niyo ba mga kapatid, ang pagtulong naman ay hindi naman laging pinansyal. Hindi naman laging pera ang kailangan ng tao. Amen? May mga tao ang kailangan naman ay yung comfort, yung meron ng makausap. Alam niyo ba, meron po akong kaibigan na BFF ang tawagan namin ng kami po ay elementary pa. Mag-best friend po kami nila. So, maayos po po ang buhay niya hanggang sa po siya po yung nagkaroon ng severe na stroke. So, hindi na po siya makalakad, hindi na po siya makapagtrabaho. Kapag po siya yung tumatawag sa akin, alam ko na may dadaing. Pero hindi ko po siya pinagkakitan dahil yun yung alam ko makakatulong sa kanya. Dahil wala po siya ng mga stroke, mga kapatid. Abay, wala nang ginawa yung kanyang asawa, kung di bang babae. Eh, sabi na sa akin, tumatawag, BFF, si Jowa. Oh, ano naman? May kasamang babae, nakarutong, naka-my-day pa. Sabi ko, anong gusto mong gawin ko? Gusto mo, patumba ko na? Sabihin mo lang. Sabi ng aking kaibigan, yan ang gusto ko sa iyo eh. Napapatawang mo ako eh. Bakit? Ministry mo ang pagpasaya. Di ba? Dapat pasaya kang kausap. Hindi lang naman pera lagi ang kailangan ng tao. Yung mayroon ka napapasaya ng tao, ministry yun. Namimigyan mo siya ng pag-asa. Hindi yung kapag meron kang kausap, di ba? Alam mo, sister, ang taas ng aking BP. 150 over 120. Ano gagawin mo? Ay naku, ako nga ay 180 over 190. Pag may kumakain sa'yo, huwag mong dadahingan din. Kaya nga, dinadahingan dahil humihingi siya ng comfort. Eh kaya ka dumadahingan para hindi ka makutangan. Para hindi ka makapagbigay ng tulong. Eh ako nga, may sakit yun eh. Dapat nagpapasaya tayo kausap. Yung kapag-kausap ka lang, magaan. Yung napapatawa mo siya. Ang gawin mo ako yung kaibigan ko yan, mga kapatid. Ay, lagi yung tumatawag sa akin. Dahil siya po yung nakakatawa ko. Sabi niya, BFF, si Jowa, may kabit na naman ako. Eh, nagbago doon. O, i-comment mo. Sabi mo, God bless you! Kasi ginawa ka. Pinalaki daw siya. O, di ba nagkain mo na bakit hindi kayo ginagawa na? Eh, naguman. May mga tao kasi na kailangan na kumay. Yung may makakausap. Yung nabibigyan natin sila ng pag-asa. Kaya pag may mga tao na nagdahil sa'yo, hindi ka nila ng pag-asa, hindi yung dadahilan nyo rin. Alam mo, pagpupulong kami ng kuryente. Ay, kami nga din eh, may disconnection na rin ako eh. Kaya kumain, wala ka akong pambili ng bilis eh. Yung asawa kumain, wala rin pera ng sakit pa. Ibigyan mo naman ang pag-asa. Ano sabihin mo, sister? Ibigyan mo na ba ang kumain? Kaya ano makakaawin din tayo, may araw ang Diyos. Ministry na yan eh. Alam niyo ba ako, may sumali po ako sa GC namin ng mga breast cancer warrior. Alam niyo po, may nag-message sa akin, ate, anong kinakain mo? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Ay, parang gusto ko mamatay na. Amen? Sabi, alam mo ate, sabi, pag daw nagka-cancer, mamamatay na. Abay ate, sabi ni Nen, ay ako isang taon ng buhay. Hindi naman ako patay. Nabibigyan mo ng pag-asa. Huwag kang maniwala doon. Huwag ka nang magbabasa ng mga Google na yan. Lalo ka naman nakatakot. May tubig sa labas, yung kulay puti. Ano ginagawa mo? Bakit tayo? Sa puti? Bakit ka nagsusubay? Pati sa awan ko. Hindi ba
mamamatay, kaya wala tayong dapat ipamamahay. Kung mamamatay tayo, wala tayong dapat. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Next po mga kapatid, bakit tayo po hindi nakagagawa ng mabuti dahil hindi alam na ito ay utos ng Diyos. Alam niyo ba ang utos ng Diyos sa buwan ng mabuti? Ang alam natin ang utos ng Diyos ay isang utos lamang. Tama? Pero hindi po. Ano? Tayo po ay mayroong dalawang klase ng kasalanan. Mga kapatid, sabi ko sa Santiago 4 verse 17, ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin